Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paalam na sila Dr. Carlos Benetes at saka ni Lynette para umuwi na sila dahil pagod na pagod sila. Ito ay emosyonal nga ang mag-ina na kung saan first time nilang mahiwalay sa kama na kung saan hindi na sila magkakatabi at doon na si Dr. Carlos Benetes na ang kasama ng kanyang inang si Lynette. Dito na nga ay talagang akala ni Lynette napakasaya ang kanyang buhay kasama si Dr. Carlos Benetes. Masaya at na-surprise siya sa ginawa nito kung saan talagang nabighani ito sa kanya. At dito na nga ay talagang nakita niya ang chocolate nung binigyan siya ni Dr. RJ Tanyag nito at naalala niya ito na kung saan sabay tanong ni Dr. Carlos Benetes kung gusto niya ang chocolate at napa-oo RJ ang kanyang sagot. Dito na nagalit si Dr. Carlos Benetes sa kanyang mga sinasabi na kung saan ito ay nagdulot ng kanilang pag-aaway at talagang nakita niya si Dr. Carlos Benetes kung paano siya sakta nito at ka-agresibo. Dito na talaga nalungkot si Lynette dahil sa mga ginagawa ni Dr. Carlos Benetes na hindi naman niya sinasadya pero ganun-ganun na lang itong umasta. Lumabas at umalis itong si Dr. Carlos Benetes upang mag-inom sa labas at pagbalik niya nito ay talagang hindi niya mapatawad si Lynette. Dito na talagang tinawagan ni Lynette ang kanyang anak at dito na nagsinungaling na okay lang daw sila ni Dr. Carlos Benetes at talagang sinabi ni Annalyn na tatay Carlos at kung saan nagulat si Lynette bakit nagtatay na si Annalyn na kung saan talagang sinakyan niya na lang ito ang kanyang anak. Dito na pagkagising sa umaga ay talagang sinabi ni Dr. Carlos ang kanyang hindi gusto. Sinabi niya dito na talagang pag nag-usap sila ni Dr. RJ Tanyag ay talagang nasa harap siya at ayaw niya nang makita si Dr. RJ Tanyag na kausap na sila lang dalawa. Dito na nga nagkaroon ng ibang disiplina itong si Dr. Carlos na kung saan inorderan niya si Lynette na talagang hindi ito or talagang gagawin ni Lynette ang kanyang mga gusto na kung saan sinabi niya nga dito kay Annalyn na siya daw ang may hawak na o pagmamay-ari niya na si Lynette. Dito na nagsisimula ang karisma ni Lynette na kung saan talagang pinapahirapan siya ni Dr. Carlos Benetes na hindi niya inaakala at talagang hindi siya naniniwala sa sariling anak niya kundi dito siya naniniwala sa isang taong ngayon niya lang nakilala at minahal niya. Dito na talaga nakarma si Lynette sa lahat ng kanyang mga desisyon na kung saan hindi niya inaakala na ganun pala si Dr. Carlos Benetes. Nag-impake na nga si Annalyn dahil pupunta na doon sa bahay nila ni Dr. Carlos at saka ni Lynette na kung saan parang pagpunta niya doon ay hindi siya welcome doon sa bahay. Doon na siya nagtataka at talagang naipatanong niya sa iyang lola na talagang kaya niya bang pakisamahan si Dr. Carlos Benetes na parang ayaw. Dito na nga ay gusto niyang tawagan pero hindi siya pinatawag dito ng kanyang lola dahil disturbo lang siya at kung saan dalawa na ang prioritize ng kanyang ina, si Dr. Carlos at saka siya. Pero mas matimbang pa rin ang kanyang asawa na kung saan dapat mag-adjust itong si Annalyn. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.